Tatalakayin natin ngayon ang um, isang uh, church na tinatawag ng media na atheist church. Ang tawag dito ay Sunday Assembly at ang Christian church ay katabi nito. So, nasa news kamakailan lang ang London-based atheist church. Ang atheist church hindi naniniwala sa Diyos. So, nagtayo sila ng church. Nag-hire sila ng church at ang misa nila kumbaga ay walang pare, kundi ang isang comedian ay may mga inimbita na speaker at siya din ay nagbibigay ng palabas. At dito sa link na ito nakikita natin ang nakasaad ang Sunday Assembly na magmula sa January na kung kailan sila ni-launch ay nagiging headline ng mga newspaper. At in-announce nila ang Global Missionary Tour. At i-open daw nila ang kanilang church sa 22 cities sa England, Ireland, Scotland, Canada, at sa US and Australia. Ang sabi ng founder na si Sanderson Jones dito sa isang newspaper na ito, nagiging daw sila na global movement. Kung baga ay sinasabi nilang structured godliness na pwede nilang i-export sa ibang bansa. At sabi niya meron daw tayong natural na human urge na gawin ito. Basahin niyo to at makikita niyo ang sinasabi ko dito. Sabi ng isang nag-attend nito at ng pagkatapos ng kanilang presentation, pumunta ito sa kabilang church. Ang sabi niya, ito daw ay tungkol sa community spirit. At ang dalawang church na ito, ang atheist church at saka ang Christian church na katabi, ay meron dang community spirit at ito yung ipinunta niya doon. So, ang sinasabi dito ay community spirit daw. So, anong ibig sabihin ng community spirit? Ang nakikita ko, ang tunay na community spirit ay ang gamitin nila ito sa kung ano ang makabubuti sa lahat. Kung saan sila ay ang kanilang panuntunan o ang kanilang sentro ng kanilang mga salita o preaching ay ang pag-assess nila kung ano ang makabubuti sa ating lahat in terms of kung paano tayo anong gagawin natin para matigil ang
kahirapan dito sa mundo at ang inequality o hindi natin pagkapantay-pantay sa lipunan, na kung saan itong magbibigay sa atin ng resulta na kung saan lahat tayo magkakaroon ng benepisyo dito sa mundo. So, makikita rin natin na itong mga churches na ito ay gumagamit ng ilaw, tubig, elektrisidad na ginagamit ng lahat dito sa ating lipunan. At dahil dito makikita natin na sinusuportahan nila itong lipunan na kinalalagyan natin, itong sistema ng lipunan na hindi pantay-pantay ang pagtingin sa ating lahat. At makikita natin ang mga sinasabi sa loob noon ng dalawang church na ito, sa dalawang simbahan na ito. Isa ay atheist o hindi naniniwala sa Diyos at ang isa may naniniwala sa Diyos, ay ang personal na meaning ng kung ano ang ibig sabihin ng pagkapantay-pantay natin. Maaring sa pagkakaroon natin ng kaligayahan at pagkuha ng at kung saan merong mag-stimulate sa atin para magkaroon tayo ng kasayahan, yun ang kahulugan natin ng pagkapantay-pantay natin sa pagkakaroon ng kasiyahan. Pero ang tunay talagang ibig sabihin ng kasayahan at ng buhay ay paano tayo magkakaroon lahat ng access sa mga kailangan natin para mabuhay tayo na may dignidad, katulad ng pagkain, ng bahay, transportasyon, at iba pa. Para nang ganoon ay mapatunayan natin ang ating pagkakaisa at pagiging pantay-pantay. At kung ang pag-uusapan natin sa loob ng church ay tungkol sa kung paano natin ititigil ang kahirapan sa ating bansa at kung pagkalabas natin sa simbahan ay at babalik tayo dito sa ating buhay na pang-araw-araw at ang mga gawain natin ay ating i-align sa pangunahing prinsipyo ng buhay na kung saan tayo ay tumatayo sa kung ano ang pinakamabuti sa ating lahat. Hindi lang sa kung ano ang pinakamabuti sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating grupo. Maraming mga solusyon na ginawa na tayo tungkol sa paano natin masusugpo ang kahirapan. Pero katulad ng charity, ang charity ay panandalian lamang, parang band-aid na nilalagay natin, panakip butas lamang. Pero ang tanong, itong mga foundation o mga non-government agencies na to,
especially yung mga foundations, makikita natin na gusto lang na nila na magkaroon ng tax write-off o yung mga gastos nila sa loob ng simbahan ay madidak sa kanilang nakolekta. At ang iba naman church ay ibinibigay ang pera sa labas ng bansa, kung saan ang mga elite din ang mga nakikinabang dito. So, kailangang makita natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang tayo pumupunta sa simbahan, nakapikit ang ating mata at naniniwala ng kung ano ang sasabihin sa atin doon sa loob. So, ang kailangan gawin natin ay ang sinabi nga ni Jesus, give so that you will receive. Hindi sa pamamaraan ng charity, kundi ibigay mo sa may hirap ang share na kinuha mo sa kanila. Kasi binigyan tayo ng resources ng nature na para sa ating lahat, para tayo mabuhay na pantay-pantay. Ngunit hindi ang ganun ang nangyari, kundi ang mga maliit na porsyento lang ng ating lipunan ang mayroong pera at nabibili nila ang gusto nilang bilhin. At ito ay nangangahulugan na kinuha nila ang parte ng mahihirap dito. Dahil kung binigyan tayo ng pantay-pantay, dapat ang mahihirap namumuhay din ng may dignidad. So, sa ating pamumuhay, makikita natin na itong paghihirap ng mga tao paulit-ulit natin na binibigyan buhay sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin, katulad ng mga kumbaga, kung ang takot natin sa pagiging mahirap, ang takot natin sa na hindi tayo mabuhay dahil wala tayong pera. At itong takot na ito ay paulit-ulit na nandito dahil hindi natin binibigyang pansin na tapusin ang paghihirap dahil hindi ito natural. Tinanggap natin at na para bang ito ay natural na nangyayari dito sa mundo. Hindi naman ito totoo dahil meron tayong sapat na resources na para sa lahat. Hindi natin nakita na ang mga mayayaman ay kinuha ang share ng mahihirap. At tayo namang mahihirap, pinababayaan natin na mangyari ito. Tayo namang mayayaman, dapat tayo dapat nating i-forgive ang ating sarili sa pagkuha natin ng share ng mga mahihirap. At hindi tayo nagbibigay ng paraan para sila magkaroon din ng buhay na may dignidad, katulad ng pagbibigay ng basic income guarantee, kung saan isipin natin kung paano natin mananationalize ang resources katulad ng tubig, ng oil na binigay ng nature, ng earth, ng lupa, at mag-create tayo ng dividendo o mga share na tama, na enough
para mabigyan natin ang mga mahihirap, ang mga walang trabaho, ang mga walang pinag-aralan na hindi makapagtrabaho, at ang mga matatanda na hindi na makapagtrabaho ng basic living income na matatanggap nila buwan-buwan, galing sa profit ng mga korporasyon. Ang mga korporasyon naman, pwede nilang ibigyan ng share ang mga mahihirap sa kanilang profit. Kumbaga makikita natin, pag nagsaliksik kayo, makikita ninyo na ang mga mayayaman katulad ng mga namumuno, mga may-ari ng mga media, may-ari ng PAL, may-ari ng at may maraming share sa mga korporasyon. At tanong ko, bakit hindi natin isinasaalang-alang ang mga mahihirap at hindi tayo nakakaisip na bigyan sila ng share dito sa mga nakuha natin na pera galing sa pagbibenta ng tubig, for example, na ibinigay naman sa atin ng lupa. At hindi lang yan para sa mga mayayaman. Ibinigay yan para sa ating lahat. Na pantay-pantay. Magmula sa ating kapanganakan hanggang sa ating kapanganakan. So, basahin nyo ito at makikita nyo kung ano ang solusyon. Maraming salamat.